Ang Lakers ngayon ang isa sa nakikitang may isa sa pinakamalakas na frontcourt ngayon. Sobrang araw yung naging upgrade ng frontcourt ng Lakers dahil sa triple tower ngayon ng mga to sa lineup. At nakikita ngayon na nagbibigay ngayon yung mga yan ng malaking impact at nagbubukas ng championship window para kay Luka at LeBron. Itong si DeAndre Ayton, Jackson Hayes at Maxi Kleber. Yan yung nakikita ngayon na nagpapalakas ng sobra sa interior depth ng mga to. Dahil yung pagkakaroon nga raw ng isang reliable big man na may size at rim protection sa lineup ng Lakers plus spacing, rotation support na nabibigay ngayon itong si Jackson Hayes at Kleber ang sumasagot sa pangangailangan ng Lakers sa lob threat at inside passing target. Mas magiging effective pa nga raw ngayon yan mula sa pick and roll at inside out offense mula dito kay DeAndre Ayton at Jackson Hayes at suporta nitong si Kleber na mas nagiging effective pa ngayon sa rotation ni Redick. Para kay LeBron, malaking bagay nga raw ang pagkakaroon ng isang reliable big man ngayon. Dahil malapit ng araw tumawala sa athletic prime niya, malaking tulong yung pagkakaroon ng solid big man sa ilalim para makatulong sa defense, rebounding at paint na nagpapababa ng burden sa kanya na magbantay inside. Para sa entire roster naman nila ngayon, malaking bagay nga raw ang tatlong big man na to para sa championship push. May frontcourt depth, versatility, mas adaptable sila sa laban sa iba't ibang style ng kalaban. Heavy big teams, small ball lineup, pass transition teams. Mas may complex nga raw ngayon ang lineup at matchup flexibility ng Lakers sa frontcourt. Si Ayton ngayon nasa Lakers may career average na double-double mula sa 16.6 points, 10.5 rebounds at may shooting na 60% sa field yan. Ito ngayon yung pinakamagandang career average niya since nang umalis yan sa Portland. Kaya nakikita na mas nagiging comfortable at bumabalik sa pick itong si Ayton sa tulong ni Luka Reeves at LeBron. Nakikitang mas nagiging dominant ngayon bilang starting center itong si Ayton. Dating naging starter sa NBA Finals, may playoffs experience sa Suns na malaking bagay nga raw talaga para sa championship push ng Lakers. Sa style ng laro, kaya niyang maging rim protector, paint scorer, rebounder. Bagay nga na malaki talagang pangangailangan ng Lakers noon pa. Mas fit kay Luka to dahil sa versatile size. May potential si Ayton na maging lob threat para kay Luka at LeBron. Suporta sa mga pick and roll plays. Si Kleber, kilala yan bilang veteran big na may basketball IQ, kayang maglaro. Sa isa ngayon sa rotation player of the bench ng Lakers na naaasahan ni Redick. Kapag healthy nga raw, pwedeng mag-slot bilang backup 5 o kahit stretch 4 o 5 na nagbibigay ng spacing at defense depende sa lineup nila. Isang luxury na hindi nila gaanong nagawa nung nakaraang season. Kaya nakikita ngayon na kahit nagpapahinga si Ayton, pwedeng magkaroon ng suporta sila para kay Kleber nang hindi bumababa ang interior depth ng mga to. Isa pa, may tulong rin yan pagdating sa mga outside shot dahil may magandang efficiency yan na big man. May kakayahang tumulong lalo na kung sa mental, positional awareness ng kalaban. Halimbawa, sa mismong laro nila na nangyari kontra Jazz, nag-step up si Kleber nang na-out itong si Ayton at naging defensive anchor yan sa second half. Kaya ngayon, nabibigyan pa yan ng pagkakataon sa rotation para mas maging effective defensively. Si Jackson Hayes naman ngayon ang nakikita bilang third big o second string. May athleticism, kaya makapag-finish sa lob at mabilis na transitioning. Bagay para sa modern big lineup nga raw, kaya malaking parte yan bilang support kay DeAndre Ayton lalo na pagdating sa mga lob pass at pick and roll ni Luka at LeBron. May limitation sa offensive range at offensive versatility. Nag-serve siya bilang insurance kung sakali nga na magkaroon ng injury itong si Ayton o Kleber. Dahil sinasabi na si Hayes yung kayang-kaya nga raw magbigay ngayon ng depth at athletic rim finishing option sa rotation nila, kaya hindi agad-agad babagsak nga raw ang frontcourt ng Lakers kahit magkaroon ng injury o fall trouble ang starter nila dahil may panghuhugutan pa rin ang Lakers pagdating sa frontcourt. Kaya sinasabing mahalaga pa rin nga raw talaga ang serbisyo nitong Hayes pagdating sa bench ng Lakers. Kaya may basehan nga raw talaga kung bakit sinasabing malaki ang upgrade ng Lakers frontcourt ngayon dahil sa trio ni Ayton, Kleber at Hayes. Ito yung pinaka-comprehensive nga raw na movement na ginawa nila para ayusin ang interior problems nila matapos mawala si Davis. Kung magiging consistent si Ayton, healthy si Kleber at may tamang rotation management si Redick para dito kay Hayes, may totoong shot ang Lakers na hindi lang size ang papel kundi maging legit contender ulit lalo na para sa championship
championship window ni Luka at LeBron. Pero wala pa rin guarantee mga pare ko syempre dahil iba ang ikot ng NBA. May performance, health, team chemistry ang makakapagdesisyon ng laro nila. Sinabi mismo kasi ni Ayton sa Lakers official, malaki yung tulong para sa kanya ang paglalaro kasama si Luka, LeBron, kaya malaki ang tiwala niya sa dalawang superstar na to. May report na kasama nga raw talaga sa plano ng Lakers na mas gawing consistent pa sa scoring, rim protector, pick and roll threat si Ayton. Sa ganitong setup nga raw kasi, hindi lang siya traditional post-up center. May pagkakataon siya maging lob threat, cutter o rollman. Style na bagay sa versatile para kay Luka o LeBron sa pagiging multidimensional. Ayon sa report, bumuti ang depensa ng Lakers mula sa paint pag may LeBron nga raw at Ayton na magkasama. Si Ayton raw leading the team in the blocks, averaging nearly o rejection per game sa kanilang mga laro ngayon at tumutulong para pababain ng points ng kalaban nila pagdating sa loob. Kaya nakikita na kung mabubuo ang tamang chemistry at makapag-execute ng consistency, may chance nga raw talaga ang Lakers magkaroon ng balancing opensa, inside presence ni Ayton at minsan kay Hayes, plus perimeter, rim pressure mula kay Luka at LeBron, ganon din kay Austin Reeves. Nagbibigay ng maraming offensive option, hindi lang depende sa 1 to 2 players nila. Maging competitive sila ngayon sa depensa at paint control dahil kay Ayton at LeBron. Sa depensa at rebounding plus paint protection, mas mababa nga raw ang chance na maabuso ulit ang Lakers pagdating sa ilalim, di tulad nung nakaraang season nila. Mahalaga, lalo na ngayon sa playoffs run at magiging championship run nila.